Paunahan na lang po. Sometimes life is good, but then the trouble comes my way. Whatever happens, Lord, So pagkagaling po namin sa farm, naglakad po kami po. for this day. Low tide. When I'm feeling trouble, lift my hands and pray that you will be. Ayan mga farm lot. So ito po, magiging parentahan ito dito. Tama po yun dito sa Kapaluan. Kasi pag once na low tide po, kagaya ngayon low tide, pwede na po yan na mag-drive kayo dyan. So white sand beach po dito. At kung makikita nyo naman, talagang white po yan mga kapaglat. It's a beautiful day. Lord, I thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. I wanna thank you, Lord, for love and care and blessing that we share. I thank you, Lord, for food we eat, for all the friends we meet. I thank you, Lord, for love we share, for every tears. I thank you, Lord, that you are cared when I'm scared. I thank you, Lord, for every day. I wanna thank you, Lord, that you won't stay. I thank you, Lord, for guiding. And then I thank you for the blessing. Because no one cannot do my and mighty. Because tomorrow I'll be fall down on my. So ayan mga ka-farm lot. So ito na po yung right of way. Ayan, makikita nyo po. Ito po yung karatig na lupa nitong isa subdivide po. Na tig 1,000 po ang minimum cut. Ito po mga ka-farm lot yung dito may kukunan na po kayo ng mineral, yung tubig po. Ayan, may ginawa pong water refilling dito. Ayan. So ito po yung daan. So papagandahin po yung daan na yan. Anukan po yung karatig. So ayan po ang water refilling. Ayan. Ito na mga ka-farm lot. Ayan, sa halagang 250,000 mo, meron ka ng maliit na farm lot. Ayan. So flat land po yan, na kung saan pwede mo lagyan ng rest house mo, bakasyonan. Then pag nainip ka, magdadrive ka lang going to beach sa Kapaluan White Sand Beach po. Magdadrive ka po ng mga 3 to 3.5 kilometers lamang po. Ayan. So flat po. Ayan, nakikita nyo medyo mahangin dito kasi malapit po tayo sa dagat. Ano po? So ayan, sa mga gusto pong ng mini farm lot, nako, ayan, ikutin natin mga ka-farm lot. Ayan, paunahan po sa magagandang pwesto. Ayan. Ayan mga ka-farm lot, ang good thing sa property na to, hindi po siya bahain. Ayan. Sa mga karatig na property, ito po yung may magandang pwesto. Bukod sa pantay ay flat po yung property. Mataas po yung level niya sa dagat. Kumbaga kung sakali man magkaroon ng baha or tsunami or kung ano man, hindi po abot yung property na yan. Kaya maganda po yung pwesto talaga niyan. Safe na safe po kayo dyan. Ang distance po niya sa dagat ay nasa 1 kilometer kung lalakarin. Pero dahil nga po may kalsada naman hanggang dagat, kung by road po, mga 3 kilometers po yun. Pero nakasasakyan naman po. Ayan. So tamang tama po ito. Hindi ka po lugi dahil puro flat ang area. Ayan. And swerte po ng mga makakakuha ng magagandang pwesto. Yung syempre, kung sinong mauna, yun po yung may magandang pwesto. Ayan. So ayan mga ka-farm lot, paunahan na lang po. Ayan. And doon naman po mga ka-farm lot sa ayaw po na may mga tanim na nyog, meron naman po ditong plain lang. Ayan. Dati po itong maisan, flatland po ito ngayon, hindi na po siya natamnan ng mais, kaya po yan may mga damo. Pero
wala naman po diyang malalaking kahoy, kumbaga mga damo lang talaga siya. Kaya dun sa mga gusto po ng farm lot na plain, na gusto nila sila yung magtatanim ng prutas, yan, tamang-tama po sa inyo to. Yan. And ang good thing sa property, bukod po sa lalagyan ng kumbaga, bawat property po lalagyan naman niya ng mga access ng sasakyan. Kaya yung mga bawat lote, harap po niyan ipasok ang sasakyan nyo. And then ang good thing mga ka-farm lot, dito sa barangay na to, dito sa lugar natin, itong mismong property, dadaan po dun yung kumbaga gagawan po dyan ng joint resolution ng dalawang barangay, na from Barangay Bukal tatagos po to going Barangay Kapaluhan. Dyan po sa property na yan dadaan. So aside sa meron po tayong sariling right of way dyan, so ang good thing po, magiging barangay road na rin yung access road natin dyan sa property. Yun po yung kagandahan. Ano po? So ayan, so ganyan po mga ka-farm lot ang mangyayari ng lote dito. Kada isa, yun, tigo 1,000. Pag mga may marami na nakabili, ganyan na magiging itsura. Kasi ganyan po ang itsura ng lupa dito. Ayan. Ayan mga ka-farm lot, papunta tayong dagat. Galing dito sa property. Ayan. Ay mga portion na rough road, meron naman po mga bagong gawa. So wala pa pong 3 months to na nagagawa. Kakagawa lang po niyan. So ito po yung magiging kalsada halos lahat dito sa Kapaluhan. Ganito po kalapad dahil ecotourism road po yan. Yan. So ang good thing po sa Kapaluhan, yan, may source ng kuryente, may converge. So ito na po yung portion ng rough road. Yan. So may internet na po dito, yung converge. Ayan. And yun, sa bayan po ng Calawag, isa po to sa dinadayong lugar. So pupunta po tayo sa beach para makita nyo po mga ka-farm lot, ano nga ba ang meron sa Kapaluhan? Bakit kayo bibili dito? So kaya ipapakita ko po sa inyo kung bakit magandang bumili ng property dito po sa Kapaluhan as investment and also retirement plan. And ganun din, maging bakasyonan nyo po. Ayan. Ano pa? So ayan mga farm lot, ito na po yung baryo ng Kapaluhan. Ayan. Nandito po yung tumpok ng bayan. So ang good thing po sa Kapaluhan mga farm lot, meron po ditong high school. Ayan. Ito po yung high school niya. Ayan. And yung elementary school pupuntahan po natin. So itong high school, katabi niya po ay barangay hall. Ayan po ang barangay hall ng Kapaluhan. Ayan. And punta po tayo sa elementary school naman ng Kapaluhan. Ayan. So ayan na po ang elementary school. Ito po ang elementary school. Then mga farm lot, pupunta naman po tayo sa dagat. So yung dagat po dito mahaba yung baybayin. Pupunta po tayo sa unang baybayin kung saan, kung gusto nyong mamili po ng mga isda, mga sariwa, dito po dumudoong yung may mga bangka. Diyan mo. Yan. Punta tayo dito. So kung gusto nyo pong mamili ng fresh na isda, mga kasag, ayan, pusit, ayan, dito po tayo punta. Ayan. Diretso lang, dyan. Parang mali tayo na daan Hindi, lusot naman ata eh. Ayan, lusot. Ayan. Dito, matigas yan. Yan, malapit na po tayo sa dagat. Para at least may idea po kayo, once na nakabili na kayo ng mga farm dito po sa bayan po ng Calawag, Barangay Kapaluhan. So ayun na po ang dagat, masisilayan na natin.
Ayan. So, ayan. Pwede po kayo dito maligo. Open po ito. Wala po sa inyo magbabawal na maligo dito. Ayan. Ganda po ng buhangin niya. So, dito po dumuduhog yung mga bangka. Ayan. Pag umaga, dating nila, pwede na kayo magpili ng fresh na isda dyan. And ito naman po yung mga panghuli nila ng kasag. So, ayun mga farmland. Andyan po may resort dyan. Yung may yung po ng Kalawag. May resort po dyan. And, dalawa po yung resort dyan. And yung mga bagong resort naman na pupunta po natin. Ayan. Tara. So, ayan. Puntahan natin ngayon. Ang plano dito, lalagyan ng swimming pool. Tapos, naka-elevate yung swimming pool. Tapos, mga building. Gagawing hotel and resort ito, no? So, mga ka-farmlat, dito po yan sa Kapaluhan. Isa na to sa magiging tourist spot po dito sa Calawag, Quezon. Anong magiging pangalan ng resort na to? Wala pa silang pangalan, itong plano niya. Yan ang gagawin. Ito yung ginagawa namin, yung bahay niya, yung maliit na yan, ito pa lang. Yan pa lang. So, ito pa lang yan. Ito ay resort, ay yung swimming pool, may rotunda. Oo nga, no? Ano to? Magluluti-luti siya? Hindi, ano yan, mga prutas yan. Prutas. Ito yung palibot niya, puro karsado yan. Okay. Yan ang plano niya. Malaki ano? Malaking plan pala gagawin dito. Ayan mga farmlat, so ito po, magiging parentahan ito dito. Tamang-tama po yun dito sa Kapaluhan kasi pag once na low tide po, kagaya ngayon low tide, pwede na po yan na mag-drive kayo dyan. So white sand beach po dito. Yan, kung makikita nyo naman talagang white po yan mga ka-farmlat. Ayan. Sa mga gusto po ng property rin dito na tabing dagat, medyo mataas na po dito ngayon. 2.5 million na daw po ang per 1,000 square meter na karating po nito, itong resort na to. 2.5 million na daw ang kada katabi. Oo, sa mga katabi nito. White na white naman na yun. Tapos, yun, maganda yun, pwede mong gamitin yun. Kasi pag low tide po mga farmland, ayan o. Pwede kayo mag-volleyball dito. Madala lang kayong net. Flat area po yan mga farmland. Na mahaba po yung pwede nyong paggalaan. Yan. Ang Kapaluhan po na white sand beach is para po siyang Boracay. Titingnan. Pero mas white na white lang po sa Boracay. Kumbaga, kung class A ang Boracay, mga class B po ito. Ayan. So, pinakita sa akin yung plano kanina. Malaki po pala yung gagawin dyan. Na may lalagay dyan building na resort po talaga na may swimming pool. So, ayan mga farmlat, sa gusto po na makabili rin ng property dito sa Kapaluhan. Ito po yung potential na meron ng Kapaluhan. Ito po yan sa bayan ng Calawag, Quezon. Yan, kung nakikita nyo po, nagmumotor lang sila sa tabing dagat. Ayan. Farmlat via Google Map, para mabilis pong i-search yung area, search nyo lang po barangay, ayan po, Kapaluhan White Sand Beach. Lalabas na po dyan ang Kapaluhan. So ayan po yung high school, ito yung elementary. Ito po yung unang portion na dinala dun sa dagat na nagmotor tayo. And nandito naman po yung mga beach resort. Yan, dito po may resort na dito. And at the same time dito po may resort. And ito naman pong place na to mga ka-farmlat, ito na po yung may budget ang barangay. Ito po yung i-develop po nila, yung Lamesang Bato. Ito po yun. Yan po yung Lamesang Bato. So yung property mga ka-farmlat ay nandito po siya. Ayan. Teka lang, mali. So andito po yung property mga ka-farmlat. Ayan. So makikita nyo po, kapantayan po siya. Ito po mga ka-farmlat yung gagawan po ng barangay road. Nakausap po namin yung kapitan.
ito po yung Barangay Bukal. Itong Barangay Bukal, nandyan po yung health center. And then may school din po dyan. Ngayon, pag pumupunta po kasi silang kabilang barangay, umiikot pa po dito, papunta sa Kapaluhan. And ganun din po yung mga taga ibang barangay, Kapaluhan, Tabansak, umiikot pa para lang makarating po dito. So, ang plano po ng kapitan dyan ay gagawan po yan ng kalsada. May existing project na po yan dito. Ito yung kalsada. Kaya lang, hindi pa po yan develop. Pero, hindi na po nila i-active yan. Dito na po nila idadaan. Nakipag-meeting na po kami. And yan po ay dadaan sa mismong property na isa-subdivide. Ayan, papunta po dito. Kukonek po yan dito. So, ayan po ang mangyayari po dyan. Magiging barangay road na po yan dyan. Yan, mas magiging convenient po. Bakit? Kasi dyan sa barangay na dyan, nandyan po yung health center na makikinabang din po yung ibang barangay. And syempre, panalo para dun sa mga makaka-avail din ng property kasi magiging barangay road na rin itong property. Although, lalagyan po natin ng kalsada ang bawat lote dyan, ang good thing po, naging barangay road pa po siya. So, mas may potential yung property at napakagandang investment po. Ayan, so ayan, nakikita nyo naman po yung dagat dyan, so kung gaano kalapit mula po dito sa property. Ayan, ito po yung property na sinasubdivide po. Yung distance niya po sa dagat, ayan, ayan, nasa 1.8 kilometers, pero by road, ayan, dito po dadaan, nasa 3 kilometers po yan. At least dyan po sa area na to, yan, nandito po sa area na to ang kataasan ng lugar. Kaya safe na safe po tayo. Ano po, sa mga nagwo-worries po sa tabing dagat. Ayan. So kung gusto nyo naman po malapit-lapit dyan, mga available din naman po tayo. Pero again mga ka-farm lot, sa mga interested, message nyo lang po ako. Pwede po sa Messenger, sa WhatsApp, sa Viber, sa FB page, pero mas active po ako sa mas nakikita ko po via number kung tatawag po kayo or mag-message lang po kayo or sa Viber and WhatsApp po para sa mga kababayan nating OFW. Again mga ka-farmlat, maraming salamat, dagsang biyaya po sa inyong lahat at ingatan po ang sarili. Ayan, thank you po.